Hello mga mama at sirs! Salamat at naka-explore na naman ulit tayo. Matagal-tagal na rin, di ba? So nandito tayo sa Norzagaray, Bulacan ngayon para explorein itong napakagandang lugar. Mamaya yung history nito itatalakay sa video. Kasama natin dito sila Sir J-Ski, Solja, grupo nila Boss Tabs, Boss MK, si Black Ghost, at especially si Sir Ed. At kasama din natin si Sir Christopher na isa sa mga subscribers ko na nag-provide nitong drone shot. Let's go! Hello, nandito kami ngayon sa somewhere sa Norzagaray yata ito. Itong pupuntahan namin ngayon. Andito sila ito location na to, sila yung responsible sa sila Black Ghost, Boss Tabs. Si Boss MK nandun sa loob mo. Mamaya sila Sir Ed susunod. Balita ko tinitira daw kayo ni Third Eye Tang walang utang na loob na Third Eye na. Bakit? Hindi ano ba pinagmulan ng nun? Ba't galit na galit? Yung galit niya sa amin, pinagmulan niya dun sa incident dun sa jowa niya, kay Joy. Yung Darkest 21, yung sinasabi niya. Hindi ba kasama niya pa yon? Oo, hanggang ngayon kasama niya. Sinasabi niya, ex niya na lang daw. Pero, magaling lang talaga siya magtago. Bakit niya sinasabi yun? Para sa sponsor? Oo, siguro. Naniligawan niya? Siguro. Hula ko lang yun Pero gano'n naman talaga siya lagi yung sinasabi. Lahat yata ginojowa yung mga sponsor niya Talagang sex appeal niya investigador siya. Sex appeal ka yung kakaiba ka talaga. Uy para sa patas na pamamahayag, pwede mo naman akong kausapin. Last time kasi na gusto kita interviewin, nagpaparinig ka ng talent patola naman. May doon sa mga comment section niya, nung tinitira niya kami, may nag-comment doon Ang sabi pa nga, tinanong niya, di ba wala ka ng sabi mo nawala yung third eye mo. Tapos, ang sagot niya daw, hindi kunwari lang yun. Uy, umamin ka sa akin dati nung tayo. Kunwari lang daw, nawala daw. Nung nag-meet kami dalawa ni Third Eye, kasama sila Boss Rino, sinabi niya naman na para sa vlog lang daw yun suking-suki si Boss Tabs dun sa sa debunk yung niya parang hindi debunk yung ginawa personal tapos pang lalait pa. So binigyan ko sila ng kahit pa paano konting platform para sagutin si Third Eye. Kilala niyo si Third Eye? Si Jeff? By debunker na daw ngayon at sila ang paboritong i-debunk. So i-verify natin yon kung talagang totoong peke itong mga to. So back to regular programming tayo. Sabi nila ito daw ay 7 floor. May nakatira doon sa taas. Pero sa taas meron. Meron pero pinapakyat nila. Ano ba ito? Bahay talaga? Oo. parang retreat house. Retreat house ng mga mga madre. Bakit yung Hello, magandang hapon po. So ito yan mukhang okay. Magkano? Yun, yung po na Ayun sinabi. Ganda nung At ito na nga yung tumambad sa aking sobrang gandang tanawin. Medyo unique ang pagkakagawa ng building Akala mo maliit lang siya pero pag tiningnan mo dito sa likod, ang lalim-lalim niya na marami siyang palapag. Kaya 7th floor. Nagtataka ako, ganun kaliit pero 7th floor ang abot. Nakikita nyo ba yung bundok na yan? Pag-aari ko yan. Hindi sa amin. Pero nung last namin punta rito, kinagabihan daw may nalunod dyan. Gano'n. Patay. Malamang nalunod Barkada pa nung dito. Ang ginawa sir dito, dinaan yung bangka. Dito. Hindi, saan pababa niyan? Exciting yung accessible dadaanan naman. niyo dyan.
Ano siya, talagang Excited kayo. Ay. Tapos ano, ang sabi daw, manggagamit daw kayo. Ayun nga, wala kami alam na. Mali ka doon, Jeff. Kami ang gagamit sa kanila ngayon. Napakaganda na itong lugar na to. Talagang makikita mong pinaggagastusan siya. Kaya bagay na bagay talaga siya maging retreat house dahil talagang mararamdaman mo yung nature at magiging peaceful ang pag-iisip mo dito. Kaya lang ito ay nabalot ng kababalaghan. So habang hinihintay namin yung mga paparating katulad nila Sir Jayski at Sir Ed, lalaro muna kami or tinetesting muna namin itong drone ni Sir Chris. Yung feature niya na na susundan ka. Now, dito sa part na to, biglang nag-stuck yung drone niya at parang may nakikita. Umangat yung camera ng drone at hindi na sumunod sa akin. Lagi nakatutok dyan sa puno na yan. Lapit na ulit. Hindi na nakita eh. Kailangan makita ako. Tinetesting ko lang ha. Isisingit ko to doon sa video. Tignan ko nga ano nangyari. Ayan, sige. Dahan-dahan. What? May iba siya nakikita. Oh, may ibang... Ayun oh, may iba nakikita oh. Ayun oh. Wait. So dahil napraning kami lahat, labas kami ng EMF meter. Standard na sa amin yan. Na pag may ganyan na anomaly, checkin namin. Pero wala naman kami na-read sa EMF reader doon sa spot na yon kung saan tinuturo ng camera. Now, ang gagawin ni Sir Christopher dyan, ire-reset niya yung drone niya. Nakalakon siya dun sa buhay. Baka meron lang pattern na nakikita. Ikaw dapat. So yan yan, ire-reset niya uli. So ine-expect namin gagana na siya ng normal. Pero wala tumuturo pa rin dun sa taas. Anyway, dinidebunk namin yan, baka pattern lang nung bakod. Pero alam nyo, nung gabi, hindi ko lang na-videohan, hindi namin sinasabi kay Sir Ed, yung dowsing rod ni Sir Ed dyan din turo ng turo Kaya nga nagtinginan kami nung time na yun Pero kahit na ganon, hindi pa rin namin idideklarang paranormal. Now, nandyan ngayon ako sa labas para kausapin yung dinidebunk ni Third Eye, yung dalawang ghost hunter. Si Boss Tabs tsaka si Black Ghost. Now, magkikwento sila sa akin na kung ano nakikita nila dyan. Hindi pa dumadating si Sir Ed noong time na yan at i-cross-match ko kung magtutugma yung kwento nilang dalawa. Wait lang sa mga nanonood, inaalam ko muna yung nakikita nila. Tapos i-cross-check kay Sir Ed mamaya. Sige. Adi ganito yun. Unang punta namin dito, hindi pa namin kasama si Boss Tabs. Kami lang ni Boss MK, tsaka yung taga Bulacan. Punta kami Iwalay dito. kami ng iwalay kami ng pagpunta. Sila yung Hiwalay kami ng pupunta. Ang nangyari, dahil kami yung pinakaunang pumunta dito, andito pa lang ako. Ang sabi ko dun sa dalawa, kay Boss MK, meron tao dun sa taas, baka yun yung nagbabantay, lalaki, matanda, sabi ko. Sakto yung caretaker na si tatay, wala yan, asa Manila. Tapos sabi niya, ayun yun sa taas, sabi ko, tawagan nyo. Tinuturo ko sa bintana. Saan ba dito sa bintana? Bintana yan. Sabi ko, ayun, tawagan nyo. Sabi ko, nakatayo. Sabi ko, yung matanda ganun pa nga yung buhok. Nabigla lahat ng caretaker din, dinescribe ko yung tsura. Sila yung nauna, tapos ilang buwan. Ang tagal na, no? Lamon na lumipas, siya naman. Ako naman yung pumunta. Dito rin kami nag-park. Sabi ko, may matanda doon sa taas, sabi ko. Lalaki. Para pang nakaraking chair. Tapos tumayo ng ganyan. Tapos lumingon. Tapos di ko na pinansay kasi naglabasan na sila Wala ako. Pero hindi kami nag-uusap niyan tungkol sa mga ganun. So according to them, nagmamatch yung dalawang nakita nila. Pero hindi natin pwedeng panghawakan yon kasi magkagrupo silang dalawa. Mamaya tingnan natin na magiging result pagdating ni Sir Ed. Kaya sinasabi ko, nandito po ako para mag-investigate. Hindi para mag-challenge ng kung ano-ano. Titingnan natin yung truth sa mga claims.
At after 30 minutes, ito na nga dumating na si Sir Ed. At meron siyang ginagawa sa pintuan na aking inusisa. Kamusta na? Ano meron? Been a while. Protection daw, sir. Bakit may na... Ano? Ayan, sir. Lumitaw. Pahinga nga din ako. Baka mamaya... Sige na daw, sir. Bale, ang chichikin muna namin yung dadaanan doon. Hello, sir. Sunod kayo. Ako sa akin, naikwento na kanina. Ako, nandun ako pero hindi ko... Naintindihan. Merong may sumalubong sa akin. Malakas. So may sumalubong daw kay Sir Ed. Hindi naman sinasabi kung ano yung sumalubong, pero medyo nagmamatch doon sa sinabi nila, Boss Tabs. Wala kayong dinaldal? Sure ka? Oh, seryoso, wala. Siya, magkasama ba kayong dalawa? Di ba wala naman tayo? Hindi nga naman kinakausap eh. Wala kayong dinaldal kay Sir Ed Ito si Sir Jay. May sinabi ba kami May sinabi kay Sir ba Ed? kami kay Sir Ed? Kino-cross-match ko yung kinwento sa akin. Ano? Kung mamaya, pagdating doon, ay meron dito. Ano? Walang kinwento sa inyo to. Kasi cross-match ko may kinwento sa akin kila kanina. So far, medyo nagmamatch eh. At dito na nga, sasabihin ni Sir Ed kung ano yung sumalubong. Mga pare na malabo yung pare. Well, pwede sa part ko ay pumasok siya bilang confirmation bias, no? Pero tingnan natin later. Parang pinaka-building ito eh. May dadaanan pa dyan sa baba kasi may daan dito sa baba. Dito. So yan dadaanan namin na yan ay ito. Yan, yung wasak-wasak na hagdan na yan. Mamaya medyo buwis buhay ang aming pagdadaanan kasi akala nyo madali pero mahirap kasi lalo na sa size ko. Malaki kasi akong tao nangangamba ako baka mamaya bumigay sa akin. Maano naman siya? Mukhang madulas din eh. Gusto mong viewers, yung parang mamamatay ka. Oo. Yan ang gusto ng ano. Di ba? Di ba yan ang gusto nyo? Yung mga buwis buhay na ganyan. Yan oh. Yan. Yan ang gusto namin. Tapos di man lang kayo mag Gcash. Tinan ko kung kakayanin ako. Kanya? Kaya nga siya. Video ka namin. Uy, baka mamaya ako yung i-ghost-hunt nyo Pag... Ito guys, Bababa daw siya. Hindi. Susubukan. Max tatawagin ko lang siya. yung video natin lang nandiyan camera. Mamaya ikaw na kausapin namin yan. Sir mo Hindi, okay. Maano siya? Matibay ba? Matibay naman. Crush! Hindi tinasting ko yan. Baka mali mo crunchy yung bandang gitna eh. Sa totoo lang, hindi naman siya mahirap bumaba. Kaya lang nangangamba ka, baka mahina na yung hagdan. So, yan yung naisip nila. At least kahit papaano, hindi kami... Sa mga caretaker na nandito, sobrang babait nila. Sobrang supportive. Kaya ito yung the best caretaker na encounter ko. Yan o. Hindi naman siya ang mangyayari, kada hakbang kukunin. Pero doon po sa dulo, sa may putol, buhatin na lang po kasi kulang ng hagdan. Pero yung bandang doon okay. Okay po. Ang problema ito lang naman, di Dito ba? lang po. Dito pwede naman gumilid na dito no? Semento ba to? Po. Gilid. So sila, nagpaplano na sila kung anong gagawin nila. Yan. Ako kasi, i-audit lang kasi ako. So ito na, nagpaplano na sila, no? Ang mangyayari ganito, yung ating mga magigiting na explorer, ghost hunter,
ay susunod mamaya. So mauuna muna kami nila Sir Ed. If-feel niya muna yung lugar doon kung saan yung may mga mataas na energy. Mag-iiwan siya ng mga marker doon. Halimbawa, dito sa lugar na to ay malupit yung nararamdaman niya, mag-iiwan siya ng marker doon. At ngayon, yung mga ghost hunter na bababa doon, sila yung magkakandak ng communication kung may magkakaroon ng resulta. Iti-take note nila yung mga observations nila at mamaya ikukumpara-kumpara yung resulta. Hanapin ko yung source, yung pinakamataas yung energy. Doon ako maglalagay ng markings. Yun ang lalagay ko sa markings. At ito merong ibibigay na information si Sir Ed regarding dun sa mga spirits na nandito na medyo nawindang ako ng konti. So pakinggan natin si Sir Ed. Unang source is yung lugar kung saan may nag-conjure. Depende sa kisa. Dito kasi, conjured spirit yung narito. Kumbaga tinawag siya. Tinawag to. Kasi nananatili. Sinamon, gano'n sinamon. Sinamon yan. May nag-ritual ba dito? Kasi hindi siya umaalis eh. Aalis lang kasi yan kung sino yung nagtawag sa kanya. Kailangan pabalikin mo. Para kang naglaro. May history ba na may nag-ritual dito dati? Hindi po. So meaning may nag-ritual dito dati, sir? Meron. May nag-conjure dito. That's why yung mga nandito, So sinabi ni Sir Ed, meron daw espiritu na kinunjure daw dito sa lugar na to na hindi naman tinapos. So napapansin ko na itong dalawa, si Black Ghost tsaka si Boss MK ay medyo namumutla na. So tingnan natin yung dahilan. Confess na ako. Pero tayong di tinapos dito. Kasalanan mo yun. Sila yata yung nag sir Kaya nga po nung time na sabi namin may unfinished business kami dito. Binalikan namin pero nung time na yun malakas na niya. Sinubukan ko siyang makommunicate. Sinubukan po talaga namin yung pero Saan nyo ginawa? hindi man dalawa, isa dito, isa dito baba. Tapos naramdaman nila tatay din nung time na yun dito. Gumalaw kong Tapos dito, parang Hindi nyo kinuwento kay Sir Ed kanina yan. Hindi nyo kinuwento kanina. Sinurprise kita. sabi nga namin, parang katulad sa'yo, di kami nagsasabi. Nagulat kami kay Sir Ed. Nung kaya nga nagtinginan kami dalawa eh. So itong dalawang panig sa panig ni Sir Ed at panig nitong dalawa, minake sure ko talaga na hindi ito nag-uusap At kung mag-uusap man ito, kasama ako doon. Never nila napag-usapan yung tungkol dun sa spirito na yon. Ang napansin lang nila boss eh. May vlog kayo nun? Nung ginawa nyo nun? Nung una, meron. Eh, ano mga sa Pero hindi namin siya in-upload? hindi namin na-upload yung sinasabi na conjure. Hindi naman kasi namin sadya talaga yung time na yun. Well, doon sa part na yun, para sa akin, as a skeptic, medyo compelling yun na nag-match yung sinabi ni Sir Ed dito sa inamin netong dalawa. Pero kayo pa rin, wala pa rin ako idideklarang paranormal kasi naniniwala naman ako pwedeng coincidence na naisabi ni Sir Ed yun na biglang umamin itong dalawa, 'di ba? Lahat naman open for scrutinization. Kaya walang problema kung ano yung explanation na pwede nyong i-offer sa akin dyan sa baba, sa comment section. Sa kabilang banda naman, ito, pakinggan muna natin ang kwento ni Tatay, yung caretaker sa lugar na to. Ano pong tawag sa lugar na to? Dati, ang kwento, Santo Niño Retreat House. Ako po si Emiliano Estacio Basco. Kung tawagin ako rito, Tatang Emil, dito sa Barangay Santa Cruz. Nung tumira ako rito, maraming mga pangyayaring mahirap ipaliwanag na katulad ng makakaramdam ka biglang tataas na lang balahibo mo. May nakikita ako, yung mga kasama ko rito, may nakikita silang kakaiba.
Ang isa pang karanasan ko rito, dito sa pinakakwarto ko, ang pinagtataka ko, tuwing may makakasama ako dyan, ayaw silang patulugin. Maalimpungatan ako, magigising ako, tatanungin ko bakit hindi ako makatulog. Parang may sumasakal sa akin. Nung kuwan kasi, ang alam ko, retreat house nga to. Nagkakon dito mga estudyante, may mga pare, may mga madre. Nung kinuha ko rito, wala na. Kumbaga sa akin, hindi na ito nag-ooperate nung mapunta ko rito. Okay na tayo. Maraming salamat po. Yun lang naman yung tanong po namin. At ayun na nga, umpisahan na natin ang mga dapat gawin. So, final briefing na nila Sir Ed sa mga gagawin sa mga susunod na tagpo. So, tara na. Let's go. Mag-i-start na yung pag-descend namin dun sa baba. Diba? Ayos ba tong suot ko? Kasi parang hindi na ako magdala ng ng flashlight eh. I-on ko na lang to. Diba? Ang cool para pagka... Ano, kamusta? Excited ka? Hindi. Bilis pa naman ng ano niya. Ganap niya. Excited agad siya. Yung gagawin na siya rin. Excuse me. Kami muna. Mga pogi muna. Sir, wait. Ay, unahin niyo si ano, may kayo mag-aayos. Oh, yung mag-aayos ng tabla muna. Ay, tabla pala. Oo, sir, medyo. So, ayun na nga, nag-umpisa na ang bumaba ang mga bayani. Nauna na si Sir Ed, sunod yung mga crew niya, then ako kasama na rin ako para mag-observe kung ano yung gagawin dun sa baba. Hindi siya biro, talagang mahirap. Ang padayanan niyo lang si ma'am pag bumaba. Bakit at lumayo? Yan, kunyari, ikaw. Hindi lang. Dito sa may. Okay. Ano na lang to kuya doon sa baba. Kahit ano lang. Kasi, gamitin lang. Restless na yung spirit mo. Dito lang po, dito lang. Sige, sige. Kawakan ko na lang to para dito. Dito ka na kagad. Huwag ka. Sige na. Sige, sige. Okay. Dito na kagad. Dito. Okay. Dito na. Dito ka na kagad. Sige. Okay. Dapat milyones ang views ko dito Sir, ano masasabi mo sir? So ito yung ito yung sinasabi nila na parang tuluyan ng ng tawag dito ng mga pare at madre daw. So ito yung unang palapag na madadaanan. Natingnan na rin to. Creepy naman yung lugar pero hindi naman siya sobrang creepy. Okay lang, tama lang. Kaya magpapatuloy uli kami sa pagbaba. Susunod na palapag uli. Okay. So, diretso tayo, baba uli tayo. Itong part ng hagdan na to, medyo okay pa naman, buo pa naman siya. Kaya lang, ingat-ingat pa rin. Tinuturo pa rin ni Kuya kung saan dapat tumungtong kasi medyo mahina na rin eh. Punong-puno na siya ng kalawang. So yung iba magsasabi dyan, mag-alone challenge ka dyan. Hindi po ako pumunta dito para mag-alone challenge. Nandito ako para mag-audit at mag-obserba sa mga
paranormal na mangyayari at maging skeptic. Debunker po ako ha. Hindi po ako mukbanger. Sir. Rolling on. So after nila mag-shoot, wala namang extraordinary nangyari. So bababa uli kami. Yung kabuuan nito no, sa channel ni Sir Ed, abangan nyo. Gusto ko na nga rin sanang bumalik, kaya lang malayo-layo na rin, di ba? Hindi ituloy na lang. Sobrang sobrang sukal. An pwede? Sige pa dito. Dito. Ayan, pwede pa. Dali lang. Up. Dito na. Oops. Sige pa, kapit na sa pader. Ako mga saglit. Baka Sige pa, kapit. Nawakan ka. wait lang. Dito na po kasi banda. Sige, sige. Sige. Dahil lang ha. Kapit. Upo lang ako. Mas matibay dito. Puro gilid na lang. Fuck. Ito bakal pa rin. Baka mag Okay, thank you. So, ayan na si Master Ed Kaluwag. Gumagawa na siya ng ritual. Kasi dyan yung unang spot kung saan sila nag-conjure eh. Naglagay siya ng salt dyan. Tapos, yung mga, mga occult stuff. Kung ano man yung ginagawa ni Sir Ed dyan na hindi ko rin alam. Then, nagsindi siya ng kandila dyan sa kung anong purpose. Kasi parang pagkakaalam ko, yung salt na circle na ginawa niya, dyan parang yung safe spot nung mga ghost hunter na bababa dyan. Parang dyan sila, pag medyo alanganin sila, sa loob ng circle ng salt sila pupunta. Ito yung mga kwarto ng ng mga pare at madre na nagbabakasyon. Pag bumaba dito, may daan pa papunta sa swimming pool, wala na. Meron. Diyan na lang, diyan talaga daat kasi tingle to eh. Naging paupahan to, no? Ano mga madre mo? Tingin tayo sa paligid-ligid. Na-curious ako dun sa bandang dulo na yan. Tinry kong puntahan at pagdating dun sa dulo, nagkaroon ng response sa EMF reader kung digital. Ang problem, hindi pala nakikita ng camera yung EMF, pero naririnig yung tunog. Whoops, may makikita sa gilid. Uy! Shit! Dito, may reading dito, nagre-read. Nakita ko sir yung gagawang malaki. Oo nga. Mukhang maano yung presensya dun sa kabila.
paikot lang. Ang daming kwarto dito, talagang nakadesign ito para tirhan ng maraming tao. Doon lang din naman din sa dulo. Kwarto din to, no? Bali taral. Malay. Dito sa bayan ito madalas dito sa Nakikita niyo yung mga mini glow stick, yan yung minamarkahan ni Sir Ed, na mataas daw ang level of energy. Kaya pagpasok ko doon sa may marker, tumunog agad yung EMF reader ko. Sa may marker pumapalo. Pumapalo dito kanina. Nawala na. Well, yun ba ay confirmation bias? You decide. Now, papanhik naman tayo do sa event center or dun kung saan nagmimisa yung mga pare na nanirahan dito. Wait lang. Arwin. Huwag ka dyan, pre. Bumabagsak ko, Arwin. Now, dito sa taas, nag-conduct ng konting session si Sir Ed. Then, bumaba na rin agad, no? Hindi ko na ipapakita ng buo, pero may ginawa siya dyan. Sa channel na lang ni Sir Ed nyo abangan. Pero para sa akin kasi, nung time na yon parang wala namang remarkable na nangyari. So yung final location dito sa baba na pupuntahan namin, kung saan nandoon yung swimming pool. Ito yung basement kasi. Kaya lang hanggang silip na lang kami doon sa bintana. Kasi yung daan niyan wala na. Ang daan kasi niyan ay dito sa may second floor na spiral na bakal na hagdanan. Kaya lang wala na yung hagdanan. Kaya hindi na rin kami nag-risk. Asa na swimming pool dyan? Yung kabuuan nito, no, yung point of view ni Sir Ed, dun yung mapanood ng buong buo abangan nyo sa channel niya. So dahil yan, tapos na yung paglibot namin, aakyat na uli kami sa taas. So balik sa taas. Kung gaano kahirap yung pagbaba kanina, di hamak na mas madali naman yung yung pag-akyat. Kaya mabilis din ako nakaakyat sa taas kasi kontrolado ko na. Yeah. Woo. Oh, grabe. Since tapos na kami, turn naman nila Boss MK, Black Ghost, Boss Tabs, at Sir J-Ski yung pagbaba. Yung mga kaganapan sa mga exploration nila Boss Tabs, nila Boss MK, Black Ghost, at si Sir J-Ski ay i-check nyo po doon sa channel nila. Doon po yun ipapublish. After nilang mag-explore sa baba at nakapanhik na sila dito sa taas, now magi-start na yung spirit communication nila. Ang mga kasali lang doon yung mga bumaba. Ako kasi nasa likod ako ng camera. Nag-o-observe kasi ako. Taga-tingin ako ng kababalaghan. Sa inyo kay third eye. Sabi siya na sara. And anytime. So, ito po yung mga nag-explore pagkatapos ko ilagay yung mga palatandaan kung saan ako may mga na-sense na presence. So, i-confirm natin sa kanila kasi
again, ang isang exploration po ay makukonfirm mo kapag hindi lang isa yung magpapatunay. Siyempre, bantay sarado tayo, di ba? Para masaksihan natin ang personal. Yan ang gusto nyo, di ba? Pumunta ka doon para malaman mo. Hindi nandito ako. Pero, mas maganda kasi yung nasa position nyo eh. Kasi kayo, wala kayong mararamdaman na personal bias. Kaya kung feeling nyo, nagiging bias na ako, paki-comment na lang sa baba yung observations nyo. Ngayon, attempt natin na tawagin ulit sila. Okay? Tapos kayo yung dalawang nag-attempt nung una, no? So, pahawak lang ako. So, I'll be counting from 10 backwards. And then, pagdating ko sa 1, pipikit tayo ha. Okay. So, for now, focus muna tayo dun sa light ng candle. Okay. So sa hinahaba-haba ng session na to, hindi ko nakikitang pumipitik yung EMF reader. Kahit man lang sana konting ilaw lang. Kaya tuloy medyo nafo-frustrate ako. Kahit na hindi kami pinalad na umilaw yung EMF reader namin, sabay-sabay naman kami nagulantang sa susunod na nangyari. Meron kaming naamoy, sabay-sabay kami. May scent ng bulaklak. Oo po. May scent ng bulaklak. Meron po. Lumamig yung paligid. Parang ano, Meron. kaninang mainit, biglang malig. Parang may nag-spray ng blade. Blade na violet po. Bulaklak. Yung blade na parang lavender. Nabutan ako. Biglang lang yung bulaklak. Oo. Yung parang scent yung spray na bigla ng ano. Parang downy. Oo, yung parang yung lavender. May nasa ilong. Namoy ko rin. Pero naglagay ako kanina ng ano parang white flower, pero iba yung naamoy ko. Hindi siya may white flower. Lavender siya, yung Bulaklak to. hindi ko maamoy. Dapat matapang yung white flower na inamoy ko kanina, pero Kating ko lang. Nagsiself-debunk yung iba na may naglagay daw kasi ng white flower. Pero hindi eh. Ang white flower kasi minty ang amoy. Moving on. Sa haba-haba ng hinintay namin, sa wakas binigay na rin ang pinakagusto kong makita. Umano. Sa puntong ito, magsibalik na po kayo. Sasarado ko ang mabusan. Umano. So habang nagko-concentrate si Sir Ed, nakita ko yung EMF reader na nag-flicker. Yun, maligaya na ako doon. I don't care kung sasabihin yung biased ako, pero fulfilled na ako doon. Capture niya. Anyayaan ko po kayo. Magsibalik na po kayo sa inyong pinagmula. Isasarado ko na ang mabusan sa lugar na ito. kita ko nandito sa At ito yung nakakatawa. Nakita din ni Sir Jayski na pumalo. Pero hindi naman nag-register sa camera na pumalo yung EMF meter. Siguro sobrang bilis nung pag-flicker. Hindi na-capture ng camera.
So sa part ko, yan lang yung maiko-content ko. Pero yung kabuuan nito, no, yung kung paano sila makipag-usap, medyo nakakilabot din. Abangan nyo sa channel ni Sir Ed. So yung nandito, sir, hindi siya elemental. Hindi, talagang tao. Ano sila? Pero hindi naman sila masyadong hostile, no? Hindi. Parang ano sila, actually, mga term nga ni sa linguistic, parang lost soul. Parang nawalan sila ng ano. Siguro ito yung mga tao, mga namatay na hindi sila agad-agad natawid o tumawid o hindi nila na-accept na wala na sila. Dito lang sila nag-ipon-ipon, gano'n. Dahil nga nagkaroon ng incident na nag-attempt sila ng communication. So, dahil meron silang narinig na gano'n, na meron tao doon na kaya makipag-communicate. So, lahat sila nagdatingan. Ano sila, parang Actually, yun ang danger. pagkakataonan nila. Parang Yun kasi yung danger. Parang, nag-swarm dito. oo, doon tayo kasi ano, Merong makatulong sa atin. Okay. So, kanya-kanya sila ng problema, kanya-kanya sila ng gustong masagot. Kung humingi ng tulong, ang problema, hindi sila na-address kasi nga, hindi naman yun yung intention ng dalawa. Sige. Okay? Kakausapin natin Sir Jisky. Kamusta experience? Kakaiba yung experience dito. Kasama natin si Sir Ed ngayon. Isipin mo yung mga spot na binigay niya dun sa baba na pinunta namin. Talagang meron talagang May some energy. kind of confirmation pati, ano? May energy talaga siya. Hindi ko rin in-expect yung kanina. Akala ko hanapin lang namin yung glow stick eh. Yung tinry ko yung isa sa mga devices namin, talagang meron talaga. Kakaiba si Sir Ed. Pati yung amoy nung ano, no? Oo, yung kanina, no? Ito parang pabalik-balik sa atin. Oo nga eh. Sige, salamat, sir. Kayo, kamusta experience? Experience, solid, kakaiba. First time kong makapag-experience ng ganun. Tapos nung tinawag niya, talagang ramdam na ramdam mong may mga presensya sa tabi mo eh. Shoutout mo yung- naman si Third. Tsaka yung shoutout sa'yo Third Eye yan, peace man. Ikaw, sir, kamusta? Siyempre, nakapag-observe ka naman, di ba? Ano nga pakilala ka nga? Ako po si Kuya Ryan from Binyan. Isa po sa mga subscriber ni Sir Bunga. Skeptic din po. Kamusta naman ang nangyari? Ako masasabi ko when it comes to legitimacy, legit, okay? Legit po talaga. Wala naman ako nakitang mali, wala rin ako nakitang i-debunk. In fact, nakatulong pa tayo dun sa mga glow stick na dinala ko. And at the same time, aware ako kasi I'm always looking at Sir Bungo. So, in any possible way na magdidibang siya or magkikritik siya, tinitignan ko at in-observe ko. At least may katulong tayo magdibang. Ay, salamat, sir. Salamat sa So, uwian time na. Panoorin nyo yung mga channel nila. So, mga ma'am at sirs, dyan tayo nagtatapos. I hope na nalibang kayo or baka na bored. Anyway, maraming salamat pa rin sa panonood. Sana marami pa tayong mapuntahan na lugar. At tandaan nyo, wala akong dinideclare na paranormal sa kahit na anong na-experience namin. Oo, nakakabilib sa part namin. Nakakamangha. Pero kayong mga nasa bahay, alam ko wala kayong personal bias kapag nanonood kayo sa amin. So, pakilagay na lang sa comment section ang inyong observations. Lahat ng explanations nyo pwede nyong i-share dyan sa baba. So yan lang po, hanggang sa muli. Bungo TV, bye bye.